Hiningal ako. Dito kami tatlo. Mayroong aso kasi nakawala. Yung kahapon pa to eh. Nang hapon, pumunta ako dito ulit sa mga aso. Nakawala na to. Ngayon, ayaw magpahuli, ayaw bumalik dun sa ano niya, dun sa kulungan niya. Parang nagwa-wild na siya. Actually, nagiging wild na. Napaka ano na niya, ilap. Kaya nagpatulong ko ni Mira yan siya ni Kelly para papasukin namin to kahit man lang papano. Ito siya makaano, papakapunta dun sa mga aso ba. Para hindi na siya ito sa labas. Kasi ang ano ko nito, worry ko nito, yung tubig na mainom niya. Sana kaya to. Imposible man na nakatalon to dito sa mga... Ayun siya oh. Andyan siya. Sobrang ilap niya na. Ayun siya oh. Venga. Para ka. Paja. Kasi kung magdala ko ng sasakyan, mabagal sa akin kasi pag maniobra pa ko ang layo. Ito yung nagstay siya dito. Ang ano ko dito yung tubig. Saka ayaw ko naman lagi nakabukas doon kasi pag nakabukas yan, makaway ibang aso, makawala. Ang dami na nilang ano namin, papasukin. Ayun ang bilis niya yan. Parang nag-ano na nga siya, nag-wild na. Wild dog na siya. So tingnan natin kung okay ba to siyang strategy kong ginawa na iniwan ko lang yung pick up doon. So ibig sabihin maingay mga aso. Ando na yan siya. Sana! Nakapasok siguro kasi nagwawala na yung mga aso. Iwan lang namin ito sa isang bloke doon. Okay na. Di naman yan basta-basta tatalon. Sana, Ray! Sana! Pumasok na? Pumasok na daw. So, kailangan natin ng papasukin siya doon pa. Dapat sinarato. Sabi ko nga sarado eh. Ha? Hindi pumasok? Hindi daw pumasok. Saan? Saan banda? Pumasok na? Pumasok na nga. Nasa loob na? Oo nga, oo nga. Sabing ingay nila. Nagwawala rin kayo ah. Pumasok na nga. Tumalon? Sara na yan. Saan siya dumaan? Tumalon nga. Kaya nga, grabe yan patalunin. Imagine tinalon niya dito. Ito yun oh. Tinalon niya dyan. Ayan yung tinalunan niya. Dyan yan bumaba nung nakaraan. Dyan siya. Tapos, saan siya? Pumunta na doon? Doon niya nagtatago. Sana. Ha? Di pumasok, Ray? Hindi pumasok?
Ayan, ayan, ayan. Papasukin natin dyan. Dito, papasukin natin dyan. Tapos iwanin natin yan pag nakaano. Kay, dito ka. Para mabantayan mo siya dito, pasok ka dyan. Para ako dito, doon ko siya baka babalik ko dito mag Oh, dyan ka lang, huwag ka nang dyan. Pasok ka lang dyan. Wala, bigo kami. Diyan dumaan, doon sa na yan, sa taas na yan, Diyan pumunta yung aso. Parang nagiging salbahe siya. Ha? Kawawang mukha? Hindi yan dyan, yung nandoon. Black and white lang. Yan yan siya, lagi. Yung nagbukod yan. Kawawang mukha niyan eh. Yan. Siya yan. Laging dinudumog din yan siya. Ayan, kawawa naman. Kawawa nga to. Mabait, pero mabait nito ha. Mabait yan. Dito lang yan siya. Pag naglinis ako dito, yan nakaupo. Pero ang bait nito. Mga mabait naman. Yung kaawa yung mukha nito pag dito dati, baka mayan sila dito yung dati din na pumunta. Baka ito yun. Lalakad na hindi sila yata to. Dito na yun, yung aso na yun dito. Nakapasok yun ka. Nung dyan umakyat. Tumatalon dito. May isa doon nakaupo. May gumagalaw kayo na yun doon eh. Baka nandiyan na yan makiramdam lang yan. Ito yun siya. Yan nga kay kay Don Mariano. Pero ito yung bulldog. Ano ba pang ito? Ito siya. Nainitan yan. Tingnan mo sila nasa nagpalamig ng tubig. Nilinis ko na yan, kaya lang pumapatong sila dyan yung tubigan nila na ng mga lupa. Ayun, yung gatas nila doon. Hindi yan mainit yung gatas nila. Wala. Mainitan na ubos agad. Lakas eh. Isa pa. Tingnan mo isa. Ano pa pakalan nila sa diswurso? Sa buweso. Dapat dito natin iwan yun eh. Dami ng tuta Ay, ng nanay. Ewan, saan yung nanay niyan? Lulusot lang naman sila dyan eh. Doon lang sila eh. Pagka lulusot lang sila dyan. Sumisisid. Sumisisid. Inainitan yan. Ay, nadulampaan niya talaga. Pinakon niya dyan. Sumisisid. Wakit may mga may mga bricks na yan. Yun pala, patungan nila yan dapat. Kaya lang ngayon. Kaya lang ngayon, abot na nila. Ayan naman, hilamot na. Naghilamot. Pasaway ka eh. Ano niya nga yung ulo niya, hilublog dyan. Bigo kami sa aming mission ngayon na mapasok ulit yung aso dito. Okay, palagay ko di naman lalayo yan. Hindi, nandyan na yan siya. Nakikiramdam na siya. Kayo na makikita ko may gumagalaw-galaw eh. Hindi pa yan babalik. Hindi pa yan babalik. Bukas pupunta pa ba ako dito? Hindi na. Naman kayo pwede pasyalan siguro. Dito yung mga aso. Kasi yung mga aso na to, ayaw ng amo namin na malapit sa bahay nila kasi may mga bisita. Siyempre, madala sila may bisita. Lalo pag may hunting, maingay kasi to. Kaya nilagay to nila dito sa mga siguro 1 kilometro nga to. Kasi doon kami banda. Nakatira. Lagpas pa dyan sa may nabi na yan tawag. Yung sa budiga na yan. Lagpas pa doon. Mga ganyan. 1 kilometro ang namin, yung layo namin ito. Pero dinig pa rin ito mga sa gabi o kaya kahit araw basta tahimik lang yung paligid.
nang wala masyadong mga ano, wala masyadong mga motor, yung motor na umaandar. Dinig yung mga hawhaw nila dito kasi ang dami ba naman dito. Mga aso na to nasa ano to, kasama na mga tuta abot na mga 100. Kasi dito, mga tuta ang dami. Dito din mayroon ditong 6 na tuta. Kaya lang hirap kasi ito. Ayun na. Ang ano lang dito, pag-alaga ng aso, kailangan maano sa tubig talaga importante. Kasi pag walang tubig sila, delikado talaga. Kita naman na healthy naman yung mga tuta, mga malalaking aso. At saka di maiwasan dito na mga aso mag-away-away. Kasi sa dami nila Tapos mayroong isang hawla na 2 ang laman. Yun yung ano na mag-away talaga sila. Pero ang babait. Dati kasi mga aso dito, ang mga breed nila dati, hindi sila ganun kalaki na kagaya ngayon. Pero ngayon ang lalaki. Naano ako sa lalaki ng mga aso na to. Oh, ano? Saan binuksan mo banda? Yung doon, tsaka yung dito. Ano? Balik na ako bukas, din na. Silipin na lang siya bukas. Pasyalan na lang to bukas dito siguro kung dumating yung bumalik yung isang aso. Lumabas si Jackie ko doon. Sobrang bait yung Jacko. Lumabas sa tulo siya. Ano mga tuta? Cute talaga ng mga tuta na yan. Lili. Tapos yung ano, yung mga itim, kadalasan itim. Gusto ko yun siya. Gusto ko yan dalhin sa kurtiyo. Akin na lang yan. Ayun yung kaawa-awa mukha. Naku. Dali mas kurtiyo. Kasi hindi. Kawawa parang ano siya. Yung parang inaapi. Oo. Iba siya yung feeling ko sa kanya. Parang inaapi nga siya. Tapos merong aso dyan na nag-away. Inaaway yan mga tuta dyan. Bye-bye! Bye-bye! Tainga! Oy, tainga! Isu ang tainga. Ang tainga nito. Allah, tainga! Naglakad ka pa. Bye-bye, tainga! Galing parang Asturias yan sinundo itong semana na to ng kasama namin. Ang biyahe, oras ang biyahe. 7 hours daw yung biyahe. Tapos balikan 14 hours, mga 1,000 km mahigit yun, 1,400 kilometers. Ayan siya, si Lublob boys. Yung isa naman laki yan dyan, nagpag-isa lang yan. Nanay siguro yan. Ewan ko. Sa Espanya ba, Tristi din Bye bye! Bye bye yo! Kabukaka pa. Bukaka ka pa, itim-itim Ito isa dito nakabukaka din to. Ito yung amo namin. Talagang nagdedicate talaga sila ng isang tao dito na naglilinis, nag-aalaga ng mga aso. Kasi ito yung mga aso nila dito. Ito yung ginagamit nila sa paghunting na hindi lang sa kanilang dito farm. Ano pa yan? Sa ibang farm rin yan. Nagrepresentan ng mga aso dito. Ang mahal na mga pagka nagdala ng mga aso kasi halimbawa naghunting, ang mahal ng bayad ng bawat tawag na rihala dito. Tawag ng rihala yung bang tawag yan, yung halimbawa ako may mga aso, mahal ang bayad bawat servisyo nila yan, mga magkano ngayon? 250 euro. Ano lang yan yung sa isang araw lang yan. Magdala ka ng mga ilang aso, mga 50, 60 ka aso. Yan yung 60 mil, mga 30 kids. Basta nagbabayad sila, depende sa rin nila. Ang nagpapa-hunting kung magkano, may mga nagbibigay ng 300 Kasi ang trabaho, ang serbisyo naman nila is depende naman. May mga umpisa ang hunting ang alas 10 ng umaga, by alas 11 hanggang maghapon na yan. Kaya lang ang problema niyan, pag may yun malayo kasi bibiyahe ka. Pero yung para sa akin parang hindi sapat yung 250 euro o 300 euro kasi pagod. Hindi ka lang naman din na pupunta doon na hindi ka magtrabaho. Pagdating mo
doon, dala mo yung mga aso mo, ikaw ang mag-guide ng aso. Halimbawa, dito mo ibitawan yung mga aso. Ikaw na yung mag-guide niyan. Kasi meron silang mga protocols niyan na anong gagawin nila, mga protokolo. Kung saan sila magbitaw ng aso, anong gagawin, saan sila magbabaybay. Imagine, mga ganitong bundok na yan o kaya mga kabatuan. Daanan mo talagang susuungin mo yan. Kasi dyan ang ang mga patakbuhin nila yung mga baboy, baboy. Ganyang mga wild na mga animal, mga usa. Kaya pupunta talaga dito, kailangan naka-pick up, nakasasakyan kasi ang layo eh. Ito yung daanan, mga rough road talaga. Nangati yung katawan ko sa gusto mo palit ka ng pawis. Damo. Grabe sinuot ko mga damo. Kasi akala ko may alambre doon na doon lang siya. Yun pala. Kuwan ako ang lawak nito. Ang kati ng katawan ko. Ito naman mga tusok ko, mo. Tinanik sumama talaga si Bruno. Ha? Tinanik sumama si Bruno. Sabi ko, sa gabalay mga aso na yan. Dala. Ayun mga baboy Ramon, dami. Ang dami ayun. Ganitong oras ang labasan nila. Ito na. Sunod linggo, umpisa na yung tawag nila Berea. Ang daming baboy Ramo. Sandali Liwadak. Yun yung dati doon sa may gate. Saratan ng gate, diretso. Hindi po tayo sa maubas. Wala nga. Sandali Ang daming mga baboy Ramo. Ayun nakakuha ko na video dati yan. Ayan yun yung doon yan sa malapit sa motor dati. Sila. Yan. Ayan malalaki na yung biik. Malalaki na yung biik ko. Yan yun. Hindi na sila makapasok na ito kasi nakasarado na yung gate. Ayan tinan mo mga biik ko. Malaki na. Kailan yun? Yung video, pakita natin yung nung wala na yata akong video. Hanapin ko lang itong video to. Compare natin dyan sa mga yan. Yan yun. May kasamang 6 yata na biik yan. Ayan mga baboy Ramo. May kasamang mga biik. Buti sila maamo. Kasi pagka yan, delikado yan. Kung itong bakod na tong alambre na to, pwede nila itong talunin para aatakihin tayo dito. Pero buti mababait. Kasi babae, ina nila yung nasa unahan, Grabe. Talaga. Init. Yan doon. Doon yung sa kabila siguro. Yung si Bruno at saka si Israel gustong sumama. Hindi pwede kasi nag-rescue kami ng aso pero wala rin. So yuray. Sila yun natin dito. Kapadlak ba? Parang nakapadlak, no? Nakapadlak yung mga. Kapadlak siguro yung gate kasi ewan. Parang sa tingin ko nakapadlak. Ate si Miray, kapadlak nga. Padlak! Padlak. Siguro si Fali kanina. Ito yung ngayon kasi Sabado, wala nang bukas. Lahat mga tao walang si kami na lang dito. Fali yan kasi sila naman lumabas eh. Last kanina. Kasi mga tao dito gana-gana lang yan magpadlock ng gate. Dati dito yung makikita yung baboy na yun, Diyan. Makikita. Diyan yun sila dati. Maliliit pa yung mga biik niya.
Ngayon, kami lang talaga dito. Kailangan padlock namin yung gate kasi para iwas naman kami sa... Kaya dito wala namang nangyari din mga papasok sa bahay. Hindi kami matulog sa labas dyan kung may mga delikado dito. Sa labas kami natutulog eh. Bukas pintuan. Bukas yung pinto namang bahay namin. Hindi na sinasara buong gabi. Ilang linggo na yan. Ilang linggo na yung ginagawa namin sa labas kami natutulog. Kung mayroong mga loko-loko rito, hindi kami matulog dyan. Tiis, ayun doon sa Israel. Kadapa. Tiis na lang kami sa init. Kaya panatag loob namin dito naliligo. Ano dyan, natutulog sa gabi na sa labas. Kuha ka ng ice kay. Hindi inom kayo. Oo. Kasi init. Wala init pag gabi. Parada mo natin tong service vehicle namin. Ang kati talaga ng mga damo. Ha? Ha? Oo nga. Ba't ang libanta yan? May nakialam dyan. Posible naman magaganyan yan kung walang nakialam. Kanya Marina ba yan? Ay, hindi. Doon Antonio. Kita talaga ni Piklat yan dito. Israel! Lalabas yan dyan. Ayan na nga, si Bruno! Israel! Sus! Sindiyan na nga sila ang dalawa! Sus, may bulang. Kalahati, ano? Paano ano ng kalahati? Yung bula? Alright na. Ito si Senior Dog eh. Sandali nga lang kami. May nirescue kaming aso pero field. Naku, ang daming tumutusok. Ay! Grava! Saan? Hindi ka umalis, Gar? Sandali lang kami. Zero. Lata. Meron doon sa ano? Sa pula. Pula na sa lavanderia. Pagkilagay na baso ko na tubig. Grabe oh. Sumuot kasi ko sa mga damo. Doon. Sumuot ko sa mga damo kasi ay ang damo pahalag pa sa akin. Hindi ko pwede magdala ng camera. Mamaya malaglag yung cellphone ko. Laking problema. Maghanap ako doon sa ano naman. Kaya. Pero nagpa sa akin yung mga damo. Tapos mabato sa taas. Dito na lang ako.